Isang 2 linggong paglalakbay ang nagpabago sa buhay ng isang 22 taong gulang na babae. Pagkatapos niyang umuwi, nakaramdam siya ng matinding Pilipinas loss. Sabi ng kanyang kasintahan, "Kalimutan mo na ang Pilipinas." Umiyak ang kanyang ina. Bakit mo gustong iwan ang lahat? Gayunpaman pinili niya ang kalayaan na makalakad ng mag-isa sa gabi. Ang tiwala na maibabalik ang nahulog na pitaka. Ang kapayapaan ng isip na hindi kailangang mag-alala tungkol sa gastusin sa ospital. Ang mga karaniwan na bagay sa Pilipinas ay tila milagro para sa kanya. Ang lugar na hinanap niya kahit na nangangahulugan ito ng pagkawala ng kanyang minamahal at pag-iwan sa kanyang bayan. Tama nga ba ang desisyong iyon? Ang kwento ng isang babae na naghahanap ng kanyang tunay na tahanan ay nagsisimula ngayon. Nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, ang unang naramdaman ni Kate Miller ay ang matinding buhay at enerhiya. Bagaman isang malaking internasyonal na paliparan, ang ingay ng mga tao ay masigla at puno ng sigla. Ang katabi niyang si Ryan Thompson ay kumukuha ng litrato ng arrival gate gamit ang kanyang smartphone. Magandang umaga! Para sa dalawa, nakaka-graduate lang sa Ohio State University, ito ang una nilang biyahe sa Pilipinas. Pagkatapos ng immigration at makuha ang kanilang mga bagahe, nakita nilang malinis ang sahig ng terminal at nagre-reflect pa ang ilaw dito, malayong malayo sa madalas na maruming sahig ng Columbus Airport. Nang dumaan si Kate sa banyo, muntik na siyang mapatili. Hindi lang may mainit na tubig sa gripo, kundi may kasama pang hand soap at tissue paper na hindi madalas makita sa mga pampublikong banyo sa Amerika. Ito ba ang Pilipinas? Bulong niya sa sarili. Paglabas sa arrival lobby, naglakad sila patungo sa sakayan ng taxi. Habang nakapila, dumating ang kanilang turn at inanyayahan silang sumakay. Nang aabuti na ni Kate ang hawakan ng pinto, isang magalang na driver ang bumaba at binuksan ang pinto para sa kanila. Nagulat siya at huminto. Sa Amerika, normal na ikaw mismo ang magbubukas ng pinto ng taxi. Sa loob ng sasakyan, nakaupo ang driver na may nakangiting mukha at magalang na bumati. Ngumiti rin si Ryan. Natila na aliw sa nakita. Nang makapasok sila sa sasakyan, magalang na yumuko ang driver at nagtanong ng kanilang destinasyon. Sinabi nila ang address ng hotel at sinimulang input ng driver ang impormasyon sa navigation system. Umandar ang sasakyan at maya-maya pa ay nasa highway na sila. Sa labas ng bintana, bumungad ang malawak na tanawin. Sunod-sunod ang maayos na palayan at bukirin at sa malayo ay makikita ang berdeng bulubundukin. Maayos ang kalsada at malinis ang mga guardrail. Walang makikitang basura sa tabi ng daan. Sa Columbus Highway, madalas makita ang mga lumang gulong at basura na nakakalat. Nakapikit na si Ryan, mukhang pagod na. Di nagtagal, dumami ang mga gusali at nagbago ang tanawin patungong syudad. Hindi maialis ni Kate ang kanyang mata sa bintana kahit isang sandali. Pagdating sa hotel at pagbabayad ng pamasahe, sinubukan ni Kate na magbigay ng tip, ngunit magalang na tumanggi ang driver. Nagulat siya, ngunit inilagay na lang ang kanyang pitaka. Kinabukasan, nagtungo ang dalawa sa Intramuros. Sa harap ng Fort Santiago, nagkukumpulan ang mga turista at nagpipicture. Habang naglalakad sa kahabaan ng mga lumang pader, tumitikim sila ng mga lokal na street food at nakakita ng mga nagbebenta ng souvenir. Bawat tindahan ay may nakangiting, "Magandang araw po," na pagbati. Habang naghahanap ng daan patungo sa San Agustin Church, nahihirapan si Kate sa kanyang smartphone map app. Hindi niya alam kung saang eskinita kakanin. Nang may biglang tumawag sa kanyang likuran, paglingon niya nakita niya ang isang batang Pilipina na nakasuot ng backpack. "May problema po ba kayo?" tanong nito. Nang sabihin ni Kate na hinahanap niya ang San Agustin Church, malugod na inalok ng babae na samahan sila. Sinabi nitong papunta rin siya sa parehong direksyon. Siya si Maria Santos, isang estudyante sa kolehiyo. Madalas siyang nagboboluntaryo maging tour guide para sa mga turista tuwing weekend. Habang papunta sa San Agustin Church, ibinahagi ni Maria ang kasaysayan at kultura ng lugar. Pagdating sa simbahan, maingat din niyang ipinaliwanag ang tamang paraan ng pagdalaw. Humanga si Kate sa kabaitan ni Maria. Bakit kaya niya ito ginagawa sa isang dayuhan na hindi niya kakilala? Ngumiti si Maria at sumagot, "Para sa akin, normal lang na tulungan ang nangangailangan." Bago maghiwalay, nag-alok si Maria na magpalitan ng contact information. "Kung mayroon kayong problema sa Maynila, mag-text lang kayo," aniya. Nagpasalamat si Kate at inilagay ang kanyang contact number sa kanyang smartphone.
Nang gabing iyon, habang nagpapahinga sa kwarto ng hotel, naramdaman ni Kate ang pagkauhaw. Lampas 11:00 na ng gabi. Sa Columbus, imposible para sa isang babae na lumabas mag-isa sa ganitong oras. Ngunit nang tanungin niya ang front desk ng hotel, sinabi nitong may 24 oras na convenience store malapit lang. Naliligo pa si Ryan sa kwarto, kaya't nagdesisyon si Kate na lumabas mag-isa. Pagbaba ng elevator at paglabas ng hotel, mas maliwanag ang gabi kaysa sa inaasahan na iniilawan ng mga streetlights. Nakita rin niya ang mga batang babae na naglalakad ng mag-isa habang nakatingin sa kanilang smartphone. Mabilis siyang nakarating sa convenience store. Pagpasok niya, malugod siyang binati ng tindera, "Welcome po." Ang mga estante ay puno ng napakaraming uri ng produkto. Mga kakanin, sandwich, takeout meal at mainit na inumin, lahat ay maganda ang packaging at malinis. Pumili si Kate ng tubig at kakanin at nagtungo sa counter. Matapos magbayad, lumabas siya ng tindahan. Pauwi, pinagmasdan niya ang kanyang paligid. Bagaman kaunti lang ang tao, wala siyang naramdamang anumang panganib. Pagbalik niya sa hotel, sinalubong siya ni Ryan na gulat ang mukha. "Mag-isa ka lang nagpunta?" Tanong niya. "Oo, okay lang naman," sagot ni Kate. Kinabukasan, lumabas muli si Kate para sa isang lakad sa gabi. Sa pagkakataong ito, sinubukan niyang maglakad ng mag-isa sa bayan. Naglakad siya palayo sa hotel at bumili sa isang convenience store. Dumaan siya sa harap ng isang security outpost kung saan may nakatayong guwardiya, nagbabantay sa mga dumadaan. Nang tumingin si Kate sa guwardiya, bahagya itong yumuko. Naramdaman ni Kate na sa bansang ito, nariyan ang mga pulis at guwardiya upang protektahan ang mga mamamayan. Sa Columbus, madalas siyang kinakabahan kapag nakakakita ng pulis. Ngunit dito, ang presensya ng guwardiya ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip. Pauwi, huminto si Kate at huminga ng malalim. Ang karaniwan na ito, ang kakayahang lumakad ng mag-isa sa gabi bilang isang babae, ay napakahalaga sa Amerika. Sa kanyang 22 taon ng buhay, hindi pa niya naranasan ang kalayaan na makalakad ng mag-isa sa gabi. Palagi siyang sinasabihan ng kanyang ina, si Linda, na huwag lumabas kapag madilim na. Ngunit dito, kahit 11:00 ng gabi, normal lang para sa mga babae na maglakad. Ang kalayaan na ito, na tinatawag na kaligtasan, ay malalim na tumatak sa puso ni Kate. Pagbalik sa hotel, nag-aalala si Ryan. "Mag-isa ka na naman nagpunta?" tanong niya. Tumango si Kate. Sumimangot si Ryan. "Swerte mo lang. Tigilan mo na ang mga delikadong bagay na yan." Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Kate ang isang maliit na pagtutol. Hindi niya naiintindihan ang kaligtasan na ito. Nang nasa kalagitnaan na sila ng kanilang biyahe, nagpasya ang dalawa na magtungo sa Tagaytay. Bumili sila ng tiket para sa isang premium bus at naghintay sa terminal sa Maynila. Tiningnan ni Ryan ang schedule at nagbiro, talaga kayang darating sa oras yan. Dahil sa Amerika, normal na ang pagkaantala ng tren. Ngunit ang premium bus ay dumating ng eksakto sa oras na nakasaad sa schedule. Bumukas ang pinto ng bus at bumaba ang mga pasahero. Pagkatapos, sabay-sabay na pumasok ang mga cleaning staff. Pinagmasdan ni Kate ng may interes. Mabilis ngunit maingat na inayos ng mga staff ang mga upuan, inipon ng basura at nilinis ang sahig. Sa loob lang ng ilang minuto, ang loob ng bus ay naging malinis muli. Pumila ang mga staff at yumuko ng malalim patungo sa platform. Naantig si Kate sa nakita niya, ang paraan ng pagganap sa kanilang trabaho bilang cleaning staff na may ganoong pagmamalaki at pagiging maingat, isang eksena na hindi niya kailanman makikita sa Amerika. Nakapasok na si Ryan sa loob ng bus at nakaupo, nakatingin sa labas ng bintana. Inukit ni Kate sa kanyang isip ang imahe ng mga cleaning staff bago siya pumasok sa loob. Umandar ang bus at dumaan ang tanawin. Naramdaman ni Kate na may nagbabago sa kanyang puso. Matapos ang 3 araw sa Tagaytay, pabalik na sila ng Maynila sakay ng bus nang mangyari ang insidente. Nakalimutan ni Kate ang kanyang bag na nakalagay sa compartment sa itaas. Pagbaba niya sa bus terminal sa Maynila at pagdaan sa gate, namutla siya. Wala ang bag niya, pasaporte, pitaka, credit card, lahat ay nasa loob ng bag na iyon. Nagmadali rin si Ryan na tingnan ang kanyang bagahe, ngunit wala rin ang bag. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Kate. Isang bangungot ito. Kung mawawala ang kanyang pasaporte, hindi siya makakauwi. Kung wala ang kanyang pitaka, imposibleng magpatuloy sa paglalakbay. Sa Amerika, imposibleng maibalik ang nakalimutang bagahe. Tapos na, bulong niya sa kawalan.
Tumakbo si Ryan upang humanap ng staff habang si Kate ay nanatili sa kinatatayuan niya. Pilit niyang pinigilan ang pagluha. Ilang minuto ang lumipas, bumalik si Ryan kasama ang isang staff. Kalmado ang staff at tinanong kung saang bus sila nakasakay at anong bus number. Sinagot ni Kate nang nanginginig ang boses. Sinimulang makipag-ugnayan ng staff sa radyo. Sa panahong iyon, nagdarasal si Kate. Kung hindi ito makita, kailangan niyang magtungo sa embahada upang mag-apply ng bagong pasaporte. Kailangan iyon ng oras at pera. Higit sa lahat, masisira ang biyaheng ito. Lumipas ang 10 minuto. Nagliwanag ang mukha ng staff at sinabi sa kanilang dalawa, "Nakita na po." Hindi makapaniwala si Kate sa nakita niya ang staff. "Talaga po?" tanong niya. Tumango ang staff at ipinaliwanag na nakita ng cleaning staff ang bag sa compartment at agad itong ibinigay bilang lost and found. Lahat ng laman ay ligtas din. Pagkaraan ng 15 minuto, naibalik sa kanya ang bag. Nanginginig ang mga kamay ni Kate habang binubuksan ang bag. Pasaporte, pitaka, credit card, cash, lahat ay nandoon, walang nawala ni isa. Paulit-ulit siyang nagpasalamat sa staff at niyakap ang bag. Hindi niya mapigilan ang pagluha. Naintindihan ni Kate na hindi ito isang himala. Ito ang sistema ng bansang Pilipinas. Paglabas nila ng terminal, nagsabi si Ryan na nakahinga ng maluwag. "Swerte natin, buti na lang." Ngunit naramdaman ni Kate ang pagtutol sa mga salitang iyon. Hindi ito tungkol sa swerte. Mahina niyang sinabi. Tiningnan siya ni Ryan ng may pagtataka. "Pero naibalik naman, di ba? Swerte nga tayo." Umiling si Kate. "Hindi ito swerte." Patuloy ni Kate. "Ito ay tungkol sa kalidad ng lipunan sa bansang ito. Sa Amerika, imposibleng maibalik ang nahulog na gamit. Pero dito, normal itong nangyayari. Agad itong ibinigay ng cleaning staff at maingat na inasikaso ng staff. Ibig sabihin nito, may sistema ang buong lipunan na nagbabalik ng mga nawawalang gamit sa may-ari." Nagkibit-balikat si Ryan. "Well, ang mahalaga, okay na ang lahat," aniya. Dahil sa kanyang magaan na reaksyon, wala nang nasabi pa si Kate. Naramdaman niya na may maliit na agwat na nabubuo sa pagitan nilang dalawa. Kinabukasan ng gabi bago ang huling araw, nilagnat si Kate. Simula pagkatapos ng hapunan, inatake siya ng sakit ng ulo at pagduduwal at humiga siya sa kwarto ng hotel, ngunit lumala pa ang kanyang kondisyon. Nang tawagan ni Ryan ang front desk, itinuro ng staff ang pinakamalapit na night clinic. "Gusto niyo po bang ipag-ayos namin kayo ng taxi?" Alok ng staff. Nagpasalamat ang dalawa at nagtungo sa klinik. Nang ipaliwanag nila ang mga sintomas sa reception, maingat na binigyan ng staff ng form para sa medical history. Pagkatapos maghintay ng 10 minuto sa waiting area, nakonsulta na sila ng doktor. Maingat ang pagsusuri at kinumpirma ng doktor ang kondisyon ni Kate habang nagtatanong ng iba't ibang bagay. Ang diagnosis ay karamdaman dahil sa pagkapagod at stress. Binigyan siya ng IV drip at nagpahinga ng halos 30 minuto. Unti-unti niyang naramdaman ang paghupa ng kanyang mga sintomas. Nang magbabayad na, naghanda na si Kate sa kanyang isip. Sa Amerika, ang emergency night consultation ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 30 na at kung minsan ay higit sa 1,000. Bagaman may travel insurance siya, kailangan muna niyang bayaran ng sarili. Nang makita niya ang halagang ipinakita sa reception, hindi makapaniwala si Kate. "Hindi po ba ito isang pagkakamali?" tanong niya. Umiling ang staff at sumagot na hindi ito pagkakamali. Kasama na po ang IV drip sa halagang ito. Nanginginig ang mga kamay ni Kate habang nagbabayad. Kung sa Columbus niya nakuha ang parehong gamutan, tiyak na nagkakahalaga iyon ng higit sa 500. Kahit may insurance, malaki pa rin ang self-pay portion. Ngunit dito, kahit bilang isang turista, nakakakuha siya ng medikal na serbisyo sa ganito kamakatwirang presyo. Pauwi sa hotel, sakay ng taxi. Pinagmasdan ni Kate ang labas ng bintana habang nag-iisip. Sa bansang ito, pinoprotektahan ang kalusugan ng mga tao. Ang kakayahang magpunta sa ospital nang hindi nag-aalala sa gastusin sa ospital, gaano iyon kaswerte. Sa Amerika, daan-daang libong tao ang nababangkarote taon-taon dahil sa gastusin sa ospital. Kahit may insurance, marami pa rin ang nag-aatubili na magpagamot dahil sa mataas na self-pay. Ngunit sa bansang ito, ang medikal na serbisyo ay ginagarantiyahan bilang karapatan ng mga tao. Sinabi ni Ryan, mura pala ang medical services sa Pilipinas. Ano? Ngunit malalim na tumatak sa puso ni Kate ang malalim na damdamin. Bago ang kanilang pag-alis, mag-isa si Kate na nakatanaw sa tanawin ng Maynila mula sa bintana ng hotel.
Nakatulog na si Ryan sa kama. Maikli lang ang 2 linggo, ngunit ang kanyang mga karanasan sa bansang ito ay nagpabago sa kanyang pananaw sa buhay. Ang kalayaan na makapaglakad ng ligtas sa gabi, ang tiwala na maibabalik ang nahulog na gamit, ang pagiging maingat at kabaitan ng mga tao, ang malinis na kalye at maayos na lipunan, at ang kapayapaan ng isip na hindi kailangang mag-alala sa gastusin sa ospital. Lahat ng ito ay hindi niya makukuha sa Amerika. Kinabukasan babalik na siya sa Columbus. Ang realidad na iyon ay sumisikip sa puso ni Kate. Ang pagnanais na ayoko nang umuwi ay pumapasok sa kanyang isip. Gusto pa niyang manatili dito. Gusto niyang manirahan sa bansang ito. Ang ganoong damdamin ay bumubulwak mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ngunit sinasabi niya sa sarili na imposible iyon. Kakagraduate lang niya sa kolehiyo at nakakuha na siya ng trabaho sa isang advertising agency sa kanilang bayan. Pinag-iisipan din niya ang kanyang kinabukasan kasama si Ryan. Ang Pilipinas ay isang lugar lang para sa paglalakbay. Gayunpaman, habang nakatanaw sa mga ilaw ng Maynila na kumikinang sa labas ng bintana, lumuha si Kate. Pauwi sa Ninoy Aquino International Airport, sinubukan ni Kate na ikintal sa kanyang isip ang tanawin na nakikita niya mula sa bintana ng sasakyan. Ang malinis na kalye, ang maayos na paghahanay ng mga gusali, ang maayos na trapiko, lahat ay mahirap iwanan. Pagdating sa airport at matapos mag-check-in, naglakad-lakad ang dalawa sa loob ng airport dahil may oras pa sila bago sumakay, nang biglang may lumapit na pamilyar na figura, si Maria Santos. Kumakaway siya ng may ngiti at tumakbo patungo sa kanila. Narinig ko po na araw ng alis nyo kaya dumalaw ako para maghatid, sabi ni Maria Santos. Napuno ang puso ni Kate ng pagtataka at kagalakan. Nag-abala pa siyang pumunta. Inabot ni Maria Santos ang isang maliit na pasalubong. Para sa iyong mga alaala sa Pilipinas, sabi niya. Nagpasalamat si Kate habang pilit na pinipigilan ang pagluha. Malapit na ang oras ng boarding. At dumating na ang oras ng pamamaalam. Hinawakan ni Maria Santos ang kamay ni Kate at sinabi, "Bumalik kayo ulit sa Pilipinas, ha?" "Siguradong babalik ako," sagot ni Kate. "Kung pupunta kayo ulit sa Maynila, mag-text lang kayo." Ngumiti si Maria Santos. Tumango si Kate at niyakap siya. Habang naglalakad patungo sa boarding gate, patuloy na nagpaalam si Maria. Paulit-ulit na lumingon si Kate at kumaway. Hindi niya pinunasan ang kanyang luha habang unti-unting lumiliit ang figura ni Maria. Nang lumapag ang eroplano sa Columbus Airport, nakaramdam si Kate ng pagkailang sa sahig ng terminal. May nakakalat na mga basurang papel at takip ng bote. Pagpasok niya sa banyo, malamig ang toilet seat at may nakakalat na tubig sa sahig. Naalala niya ang kalinisan ng Ninoy Aquino International Airport at bumuntong hininga. Sa baggage claim area, pabaya na inihagis ang mga maleta sa conveyor belt. Sa Pilipinas, maingat na inasikaso ang mga bagahe, ngunit dito, itinuturing lang ito bilang mga bagay. Sa wakas, nakauwi na rin tayo, sabi ni Ryan nang may kasiyahan, ngunit kumalat sa puso ni Kate ang kawalan. Habang naglalakad patungo sa parking lot, pinagmasdan ni Kate ang kanyang paligid. Malakas ang usapan ng mga tao, at lahat ay nagmamadaling mauna. Ang katahimikan at kaayusan na naramdaman niya sa airport sa Pilipinas ay wala rito. Sinalubong sila ng ina ni Kate, si Linda, nang nakangiti. Pagpasok nila sa sasakyan at patungo sa bahay, ang pamilyar na tanawin ng Columbus ay tila kakaiba sa kanya. May nakakalat na basura sa bangketa at may graffiti sa mga dingding ng gusali. Habang naghihintay sa traffic light, may lumapit na lalaki sa sasakyan na mamalimos. Mahigpit na kinandado ni Linda ang bintana at inalis ang tingin. Naramdaman ni Kate ang pagkasakal. 2 linggo pa lang ang nakakaraan, ito ang kanyang normal na buhay. Ngunit ngayon, lahat ay kakaiba sa kanyang paningin. Kung gaano pala kaespesyal ang kalinisan, kaligtasan at kaayusan na kanyang naranasan sa Pilipinas, ay napagtanto niya sa unang pagkakataon pag-uwi. Pagdating sa bahay at pagbaba ng mga bagahe, ang pamilyar na bahay ay tila hindi na nakakapagpakomportable. Pumasok si Kate sa kanyang kwarto at umupo sa kama. Pagtingin niya sa labas ng bintana, makikita ang damo na lumalago sa bakuran ng kapitbahay at mga lumang gulong na nakakalat sa kalsada. Naaalala niya ang maayos na kalye ng Maynila at sumikip ang kanyang puso. 1 linggo na ang lumipas mula nang umuwi si Kate. Araw-araw, nanonood siya ng mga video tungkol sa Pilipinas. Mga video na kinunan mula sa pananaw ng isang dayuhang turista na naglalakad sa mga kalye ng Maynila, mga biyahe sa Cebu. Mga dokumentaryo na nagpapakita ng pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas.
Bawat pagkakita sa malinis na kalye, sa tahimik na bus, sa maingat na serbisyo, sumisikip ang kanyang dibdib. Sa gabi, sa kama, habang nakatitig sa kanyang smartphone, umiiyak din siya. Bakit siya nalulungkot ng ganito? 2 linggong biyahe lang naman. Ngunit alam ni Kate, ang naramdaman niya sa Pilipinas ay hindi lang basta excitement ng turista. Ito ay tunay na kapayapaan ng isip. Ang kalayaan na makapaglakad ng mag-isa sa gabi, ang tiwala na maibabalik ang nahulog na pitaka, ang kapayapaan ng isip na hindi kailangang mag-alala sa gastusin sa ospital. Lahat ng ito ay hindi niya kailanman makukuha sa Amerika. Isang araw, habang namimili sa supermarket, pagkatapos magbayad sa cashier, nagtungo siya sa parking lot. Sa tabi ng kanyang sasakyan may nakakalat na shopping cart. May gumamit nito at iniwan na lang, hindi na ibinalik sa tamang lugar. Sa Pilipinas, hindi niya nakita ang ganitong eksena. Palaging ibinabalik ng mga tao ang ginamit nila sa tamang lugar. Maliit na bagay lang, ngunit malaki ang pagkakaiba para kay Kate. Iba pang araw, nakipagkita siya sa kanyang mga kaibigan sa isang cafe. Masaya silang nagkita muli at nagkwentuhan tungkol sa biyahe sa Pilipinas. Ngunit ang reaksyon ng kanyang mga kaibigan ay iba sa inaasahan niya. Nang ipakita niya ang mga litrato, sinabi nilang, ang ganda at ang sarap tingnan. Ngunit hindi sila nagpakita ng mas malalim na interes. Nang magkwento si Kate tungkol sa kaligtasan sa Pilipinas, tumawa ang isa niyang kaibigan at sinabi, kung ganon kaganda, bakit hindi ka na lang doon manirahan? Biro lang siguro iyon. Ngunit ang mga salitang iyon ay tumatak sa puso ni Kate. Gusto niya talagang manirahan doon. Na-realize niya na ito ang kanyang nararamdaman. Sa gabi habang mag-isa sa kanyang kwarto, tinitingnan ni Kate ang SNS ni Maria Santos. Mga larawan ng cherry blossom sa Maynila na in-upload niya, mga pagtitipon kasama ang mga kaibigan sa cafe, ang kanyang mga klase sa kolehiyo. Habang tinitingnan ang mga ito, ini-imagine ni Kate kung paano kung siya ang naroon. Ang mabuhay, magtrabaho, at magkaroon ng mga kaibigan sa Maynila, ang makalakad ng ligtas sa gabi, nang hindi nag-aalala sa gastusin sa ospital, sa isang malinis na bayan. Ang imahinasyong iyon ay nagiging mas malinaw sa bawat araw. Tuwing weekend, nakikipag-date sila ni Ryan, manonood ng pelikula at kakain sa restaurant. Normal lang sana ang oras, ngunit si Kate ay malayo ang isip. Nang umorder siya ng tubig sa restaurant, napuno ng yelo ang baso. Naalala niya na sa Pilipinas, libre ang tubig at paulit-ulit itong sinasalin. Nang makita niya si Ryan na kinakalkula ang tip sa bill, bumuntong hininga si Kate. Sa Pilipinas, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa tip. Malinaw ang presyo at hindi kailangang isipin ng karagdagang bayad. Pauwi, kinabukasan, kinausap siya ni Ryan. Mukhang malungkot ka nitong mga nakaraang araw. Anong problema? Nag-alinlangan ng kaunti si Kate, ngunit nagdesisyon siyang maging tapat. Hindi ko makalimutan ang Pilipinas. Tumawa si Ryan at sinabi, hinahabol mo pa rin yan? Halos 1 buwan na ang nakalipas. At nagpatuloy siya. Alam kong masaya ang biyahe, pero tapos na iyon. Kailangan nating bumalik sa realidad. Dito ang lugar natin. Hindi nakasagot si Kate sa mga salitang iyon. Siguro nga, tama si Ryan. Ang Pilipinas ay isang lugar lang para sa biyahe at dito ang kanyang bayan. Ngunit sa kanyang puso may naririnig siyang ibang boses. Talaga bang ganoon? Dito ba talaga ang tunay kong tahanan? Bago bumaba ng sasakyan, hinawakan ni Ryan ang kamay ni Kate at sinabi, kalimutan mo na Kate. Kalimutan mo na ang Pilipinas at isipin natin ang ating kinabukasan. Tumango si Kate ngunit umiyak siya mag-isa ng gabing iyon. Imposibleng kalimutan dahil ang mga naranasan niya sa loob ng 2 linggo ay nagpabago sa kanyang mga pananaw sa buhay. Dumating ang araw ng graduation. Nakasuot ng cap at gown, nagtungo si Kate sa graduation ceremony. Habang nagmamasid ang kanyang pamilya at mga kaibigan, sunod-sunod na umaakyat sa entablado ang mga nagtapos. Tinawag ang kanyang pangalan at tinanggap ni Kate ang kanyang diploma. Umalingaw-ngaw ang palakpakan at umiyak sa tuwa ang kanyang ina, si Linda. Kumakaway din si Ryan mula sa audience. Sa totoo lang, dapat ito ay isang masayang sandali na nagmamarka ng isang bagong yugto sa buhay. Ngunit ang puso ni Kate ay tila nakatingin sa malayo. Pagkatapos ng seremonya, nagpa-picture sila kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Lahat ay nakangiti at nagtatayo. Ngunit hindi makangiti si Kate ng totoo. Ang buhay na magsisimula ngayon, ito ba talaga ang gusto niya? Ang magtrabaho sa isang advertising agency sa kanilang bayan, magpakasal kay Ryan, at magtayo ng pamilya sa Columbus.
Ito ba ang kanyang kinabukasan? Kinagabihan, ginanap ang graduation party. Nagtipo ng mga kaklase, umalingaw-ngaw ang musika, at lahat ay masayang sumasayaw. Nanonood lang si Kate sa sulok, hawak ang kanyang inumin. Ang kanyang puso ay nasa malayo, sa kabilang panig ng karagatang Pasipiko. Nagsimula ang internship niya sa lokal na advertising agency. Para kay Kate, nakakagraduate lang sa kolehiyo. Ito ang unang hakbang niya bilang isang profesional. Hindi masyadong malinis ang opisina at nakatambak ang mga papeles sa mga desk. Ang mga kasamahan ay abala sa kanilang mga computer at simpleng sagot lang ang ibinabalik sa kanyang pagbati. Sa mga tindahan na pinuntahan niya sa Pilipinas, palagi siyang sinasalubong ng nakangiti, "Welcome po." Ngunit dito, walang nagpakita ng pagtanggap sa bagong empleyado. Tanghali, kumain siya sa isang fast food restaurant, hamburger, french fries at malaking soda. Hindi balanse ang nutrisyon ng pagkain. Sa convenience store sa Pilipinas, mayroong mga kombo ng kakanin at gulay na may sopas, affordable at balanseng pagkain. Habang kumakain, naaalala ni Kate ang mga pagkain sa Pilipinas. Gabi, pagkatapos ng trabaho, umuwi siya. Ang paglalakad patungo sa parking lot ay palaging puno ng tensyon. Nagbabantay siya sa paligid, tinitingnan kung may sumusunod sa kanya. Pagpasok niya sa sasakyan, agad niyang kinandado ang pinto. Sa Pilipinas, kaya niyang maglakad mag-isa kahit hating gabi. Gaano pala kahalaga ang kalayaang iyon? Pagdating sa bahay, naghanda siya ng hapunan. Pagbukas niya ng ref, puro frozen food at instant food lang ang nakita niya. Iniinit niya ito sa microwave at inihain sa mesa. Binuksan niya ang TV at ibinalita ang isang insidente ng barilan. Na naman isip ni Kate. Normal na lang ang ganitong balita. Sa Pilipinas, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa baril. Tuwing weekend, lumabas sila ng kanyang ina, si Linda, para mamili. Malawak ang parking lot ng shopping mall at puno ng sasakyan. Pagpasok nila sa loob, malakas ang musika at malakas ang usapan ng mga tao. Sa mga department store sa Pilipinas, tahimik ang musika at kalmado ang mga tao habang namimili. Pagkatapos magbayad at pabalik sa parking lot, sinabi ni Linda, "Nitong mga nakaraang araw medyo lumalala ang krimen dito, kaya mag-ingat ka." Tumango si Kate. Ngunit iba ang iniisip niya. Sa Pilipinas, hindi niya kailangang mag-alala ng ganoon. Kahit maglakad sa gabi, hindi siya nag-aalala sa hold-up. Lahat ay sobrang kakaiba. 2 buwan na ang lumipas mula nang umuwi si Kate at naging madalas ang kanilang pag-uusap ni Maria Santos sa SNS. Sa simula, simpleng mensahe lang ang kanilang pinagpalitan. "Kumusta ka? Okay ba ang trabaho mo?" Ngunit unti-unti, nagiging mas malalim ang kanilang usapan. Nagpadala si Maria Santos ng mga larawan ng kanyang pang-araw-araw na buhay sa Maynila, ang kanyang campus sa kolehiyo. Mga pagtitipon kasama ang mga kaibigan sa cafe, ang museo na pinuntahan niya tuwing weekend. Bawat larawan ay nagpapagulo sa puso ni Kate. Isang araw, buong tapang na nagtanong si Kate kay Maria Santos, "Posible po ba para sa isang dayuhan na magtrabaho sa Pilipinas?" Agad na dumating ang sagot ni Maria Santos, "Siyempre, posible po. Ngunit may kailangan kayong Filipino proficiency at visa. Maraming dayuhan ang nagtatrabaho sa Pilipinas. Kung seryoso kayo, bakit hindi niyo subukang maghanap ng konkretong impormasyon?" Ang mga salitang iyon ang nagpasiklab ng apoy sa puso ni Kate. Seryoso siya. Hindi lang siya nag-iisip. Ang pagnanais na magtrabaho sa Pilipinas at manirahan doon ay lalong lumakas sa bawat araw. Sa gabi, habang mag-isa sa kanyang kwarto, naghahanap si Kate ng mga job site sa Pilipinas. Mga job posting para sa mga dayuhan, mga programa para sa pag-aaral ng Filipino, paano kumuha ng visa. Sinimulan niyang alamin ang lahat. Bawat impormasyon na lumalabas sa screen ay tila pag-asa. Hindi ito imposible. Kung maghahanda siya, kaya niyang magtrabaho sa Pilipinas. Ang pagpapalita ng mensahe ni Kate at Maria Santos ang tanging pag-asa ni Kate. Sa monotono na buhay sa Columbus, tanging si Maria Santos lang ang nakakaintindi sa kanyang nararamdaman. Hindi niya masabi kay Ryan, hindi niya masabi sa kanyang ina. Ngunit kay Maria Santos, kaya niyang sabihin ang totoo niyang damdamin. Isang araw, nakatanggap siya ng mahabang mensahe mula kay Maria Santos. "Kate, masaya ako na mahal niyo ang Pilipinas. Ngunit hindi madali ang magtrabaho dito. May language barrier, cultural differences at mahirap na working environment. Ngunit kung gusto niyo talaga, susuportahan ko kayo." Habang binabasa ang mga salitang iyon, lumuha si Kate. May nagsusuporta sa kanyang pangarap.
Ito lang ang nakapagligtas sa kanyang puso. Nagdesisyon na si Kate, kailangan niyang sabihin kay Ryan ang totoo niyang damdamin. Kung hindi, masisira ang kanyang puso. Gabi ng weekend, kumain ng dalawa sa isang tahimik na restaurant. Masaya si Ryan at nagkukwento tungkol sa kanilang kinabukasan. Magpapakasal daw sila sa susunod na taon at bibili ng bahay sa labas ng bayan. Tahimik lang si Kate na gumagalawang tinidor. Maya-maya napansin ni Ryan at nagtanong, "Anong problema?" Huminga ng malalim si Kate at tiningnan siya. "May gusto akong sabihin, aniya." Inilapag ni Ryan ang kanyang baso ng alak at tiningnan siya ng seryoso. Nanginginig ang boses ni Kate habang nagkwento. "Gusto kong magtrabaho sa Pilipinas." Nang lumabas ang mga salitang iyon mula sa kanyang bibig, tila huminto ang oras. Ilang segundo walang imik si Ryan na nakatingin kay Kate. Maya-maya tumawa siya. "Nagbibiro ka ba?" tanong niya. Umiling si Kate. "Seryoso ako," sagot niya. "Gusto kong magtrabaho at manirahan sa Pilipinas." Nawala ang ngiti ni Ryan. "Ano ang sinasabi mo?" Ang kanyang boses ay puno ng galit. "May trabaho ka rito, di ba? May pamilya ka at mga kaibigan. Nariyan din ako. Bakit sa Pilipinas?" Pilit na ipinaliwanag ni Kate. "Dahil ang kaligtasan, kalinisan, kaayusan, kabaitan ng mga tao, at kalidad ng lipunan na naramdaman ko sa Pilipinas ay hindi ko makukuha rito." Binagsak ni Ryan ang mesa. "Anong alam mo sa 2 linggong biyahe lang?" tanong niya. "Nagtatago ka lang sa realidad. Hindi mo kaya ang buhay rito kaya tumatakas ka sa Pilipinas, di ba?" Pinigilan ni Kate ang pagluha habang sumasagot. Hindi ako tumatakas. Gusto ko talagang manirahan sa Pilipinas. Naramdaman ko na doon ang aking lugar." Tumayo si Ryan. Matapos magbayad, lumabas ang dalawa ng restaurant ng walang imik. Kinabukasan, tumawag si Ryan. "Patawad kahapon. Nag-isip-isip ako ng medyo kalmado, aniya." Nanginginig ang kamay ni Kate habang hawak ang telepono, puno ng pag-asa. Ngunit ang susunod na salita ni Ryan ay sumira sa kanyang pag-asa. "Hindi ko pa rin maintindihan. Bakit mo gustong iwan ang ating kinabukasan?" Bumuntong hininga ng malalim si Kate. "Hindi ko gustong iwan, aniya. Gusto ko lang pag-isipan ang pagpipilian na manirahan sa Pilipinas." Lumakas ang boses ni Ryan. "Pagpipilian? Nagbibiro ka ba? Kagagraduate mo pa lang sa kolehiyo at wala kang alam. Ang magtrabaho sa Pilipinas? Hindi ka makakakuha ng visa. Hindi perpekto ang Filipino mo. Harapin mo ang realidad, Kate." Sinubukan niyang sumagot ngunit nagpatuloy si Ryan. 3 taon na tayong magkasama. Nag-usap na rin tayo tungkol sa kasal. Isasantabi mo ang lahat ng iyon at pupunta sa Pilipinas? Hindi nakasagot si Kate. Oo, tama si Ryan. Nagpangako sila ng kinabukasan. Ngunit ngayon, ang pangakong iyon ay tila pasakit. Sa kabilang linya ng telepono, sinabi ni Ryan, "Kung seryoso ka talagang pupunta sa Pilipinas, tapos na tayo." Ang mga salitang iyon ay tumatak sa puso ni Kate. Tuwing weekend, nagkita si Kate at Ryan sa parke. Nag-usap sila. Ngunit ang dalawa ay nagdesisyon na. Nakaupo sa bangko, tahimik na nagsalita si Kate. "Hindi magbabago ang damdamin ko. Gusto kong magtrabaho sa Pilipinas." Hindi mapigilan ni Ryan ang kanyang galit. "Tama na, Kate. Wala kang alam. Ang Pilipinas ay lugar lang para sa biyahe, hindi lugar para tirahan." Aniya, umiling si Kate. "Hindi iyan totoo. Maraming dayuhan ang nakatira sa Pilipinas. Kaya ko rin?" Tumayo si Ryan. "Kaya mo raw? May ebidensya ka ba? Hindi ka pa nakakapagsalita ng maayos ng Filipino. Hindi mo alam kung paano kumuha ng visa. Tigilan mo na ang pangangarap." Sa mga salitang iyon, sumagot din si Kate. "Hindi ito pangarap. Ito ang pagpipilian ko sa buhay. Siguro hindi mo naiintindihan, pero ang naramdaman ko sa Pilipinas ay totoo. Ang kaligtasan na iyon, ang kaayusan na iyon, ang kalidad ng lipunan na iyon, kailangan ko iyon." Ngumisi si Ryan. "Kaligtasan? Dahil lang doon, magdedesisyon ka sa iyong buhay? Hindi ka lang kontento sa buhay rito. Nagpapantasya ka lang sa Pilipinas." Sumigaw si Kate habang umiiyak. Hindi ito pantasya. Ang kalayaan na makalakad ng mag-isa sa gabi. Ang tiwala na maibabalik ang nahulog na pitaka. Ang kapayapaan ng isip na hindi kailangang mag-alala sa gastusin sa ospital. Pantasya ba yan? Nanahimik si Ryan. Maya-maya mahina siyang nagsalita. "Wala na tayong pag-uusapan.
Kung pipiliin mo ang Pilipinas, tapos na tayo. At tumalikod siya at lumakad palayo. Umupo si Kate sa bangko at tinakpan ang kanyang mukha ng dalawang kamay. Nang gabing iyon, nagdesisyon si Kate na sabihin sa kanyang ina, si Linda, ang lahat. Nakaupo sila sa sala, magkaharap, at nagsalita siya nang nanginginig ang boses. Gusto ko magtrabaho sa Pilipinas, ma. Nagulat si Linda at nanahimik ng sandali. Maya-maya, bumuntong hininga siya ng malalim. Kate, anong iniisip mo? Tanong niya. May trabaho ka rito, di ba? Nariyan din si Ryan. Bakit ka pa magpupunta sa Pilipinas? Pilit na ipinaliwanag ni Kate kung gaano kahalaga sa kanya ang kaligtasan, kalidad ng lipunan, at kabaitan ng mga tao na naramdaman niya sa Pilipinas. Umiling si Linda. Kasi biyahe lang iyon, Kate. Iba ang manirahan doon. May language barrier din. May cultural differences. Sa tingin mo, kaya mong mabuhay mag-isa sa ibang bansa? Lumuha si Kate habang sumasagot. Hindi ko alam, pero gusto kong subukan. Sa tingin ko, hindi ako magiging masaya kung mananatili ako rito sa Columbus. Nagluha rin si Linda. Ako, mag-isa lang kitang pinalaki. Pinag-aral kita hanggang sa makakuha ng stable na trabaho. Tapos bakit mo gustong iwan ang lahat? Sa pagkakita sa luha ng kanyang ina, tila nabiyak ang puso ni Kate. Ayaw niyang saktan ang kanyang ina. Ngunit sa parehong oras, hindi niya mapigilan ang pagnanais na mabuhay sa kanyang sariling buhay. Mahina si Linda nagsalita. Mag-isip-isip ka pa ng mabuti, Kate. Ang pagpunta sa Pilipinas ay nangangahulugang mawawala ang lahat. Si Ryan, ang iyong mga kaibigan, ang iyong pamilya. Gusto mo pa rin bang pumunta? Hindi nakasagot si Kate at patuloy lang umiyak. Ilang linggo ang lumipas at nag-iisa si Kate sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Hindi siya nakikipag-ugnayan kay Ryan. Patuloy din ang malamig na relasyon niya sa kanyang ina. Hindi niya magawang magkwento tungkol sa Pilipinas sa kanyang mga kaibigan. Ang trabaho sa opisina ay malayo rin sa kanyang isip. Pinansin siya ng kanyang boss ngunit hindi siya makapag-concentrate. Dumami ang oras na nag-iisa siya sa kwarto sa gabi. Nanood siya ng mga video tungkol sa Pilipinas at umiyak. Ang pagpapalitan ng mensahe kay Maria Santos ang tanging kaligtasan niya. Siya lang ang nakakaintindi sa kanyang nararamdaman. Ngunit sa parehong oras, lumalaki rin ang kanyang guilty feeling. Sinaktan niya ang kanyang ina. Sinaktan niya si Ryan. Nagtatangka siyang iwan ang isang stable na trabaho. Nagkakamali ba siya? Ang pangarap na pumunta sa Pilipinas ay isa lang bang pagtakas sa realidad? Ang mga ganoong tanong ay umiikot sa kanyang isip. Isang araw, tumawag ang kaibigan niyang si Jessica. Mukhang may kakaiba sa'yo nitong mga nakaraang araw, okay ka lang? Nagdesisyon si Kate na sabihin ang lahat. Nagkita sila sa cafe at isinisiwalat niya ang lahat ng kanyang karanasan sa Pilipinas, ang paghihiwalay nila ni Ryan at ang kanyang labanan sa kanyang ina. Tahimik na nakinig si Jessica ngunit maya-maya, nagsalita siya. Sa tingin ko, bagay sa'yo ang pagpipiliang iyan, Ania. Nagulat si Kate sa mga salitang iyon. Isang buwan ang lumipas, tumawag si Ryan. May gusto raw siyang pag-usapan. Kinakabahan si Kate habang nagtungo sa napagkasundo ang lugar. Nakaupo sila sa cafe, magkaharap, at tahimik na nagsimulang magsalita si Ryan. Sa nakaraang isang buwan, marami akong naisip, Ania. Sa simula, galit lang ang naramdaman ko. Hindi ako makapaniwala na gusto mong iwan ang ating kinabukasan. Pero nang mag-isip ako ng kalmado, naintindihan ko na seryoso ka. Tahimik lang na nakinig si Kate. Nagpatuloy si Ryan. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit sa Pilipinas, pero gusto kong bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Kalimutan mo na ang Pilipinas at pag-isipan nating muli ang ating kinabukasan, please. Huminga ng malalim si Kate. At mahina siyang sumagot, patawad Ryan. Hindi magbabago ang damdamin ko. Nagulantang ang mukha ni Ryan. Maya-maya tumayo siya at iniwan ang kanyang huling salita. Huwag mo na akong kokontakin kailanman at lumabas siya ng tindahan. Nanatili si Kate sa kanyang upuan at nakatanaw sa labas ng bintana. Imposibleng ayusin. Isang linggo pagkatapos ng paghihiwalay nila ni Ryan, nagsimulang kumilos si Kate. Nag-enroll siya sa isang online Filipino language program. Tuwing gabi maaga siyang gumigising at inilalaan ng 2 oras bago pumasok sa trabaho sa pag-aaral. Hiragana, katakana, basic grammar, lahat ay bago at mahirap sa parehong oras. Ngunit hindi sumuko si Kate. Habang bumibiyahe, nagme-memorize siya ng mga salita gamit ang kanyang smartphone app. Tuwing break time, nakikinig siya ng Filipino audio at nagpa-practice ng pronunciation. Tiningnan siya ng kanyang mga kasamahan ng may pagtataka.
ngunit hindi pinansin ni Kate. Sa gabi pagkatapos ng trabaho nagpapatuloy pa rin ang kanyang pag-aaral. Nakikipag-video call siya sa isang online Filipino teacher upang mag-practice ng pakikipag-usap. Sa simula, hindi niya magawa ng maayos ang simpleng pagbati, ngunit pagkatapos ng isang buwan, kaya na niyang makipag-usap sa basic. Ang kanyang ina, si Linda, ay tahimik lang na nakatingin sa pagsisikap ng kanyang anak. Hindi na siya nagsalita ng pagtutol, ngunit hindi rin siya sumasang-ayon. Tahimik lang niyang sinubaybayan ang pagpipilian ng kanyang anak. Araw-araw, habang nakaharap sa kanyang Filipino notebook, iniisip ni Kate, hindi ito pangarap, kailangan niyang gawing realidad. Patuloy siyang lumalapit ng paunti-unti sa kanyang layunin na magtrabaho at manirahan sa Pilipinas. Pagkaraan ng 3 buwan, kumonsulta si Kate kay Maria Santos sa video call. Nais niyang seryosong maghanap ng trabaho sa Pilipinas, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Sumagot si Maria Santos ng seryoso. Kailangan mo munang malaman ang realidad, aniya. Hindi madali ang magtrabaho sa Pilipinas. Upang makakuha ng work visa para sa dayuhan, kailangan ng degree sa kolehiyo at employment contract mula sa isang Filipino company. May marketing degree ka, Kate, kaya walang problema sa puntong iyan. Ngunit madalas, hinihingi ang Filipino language proficiency. Tumango si Kate habang nakikinig. Nagpatuloy si Maria Santos. Mayroon ding mga kumpanya na aktibong nagtatrabaho sa mga dayuhan, ngunit matindi ang kompetisyon. Kilala rin ang Filipino work culture sa pagiging mahigpit. Nagbabago ng paunti-unti, ngunit sa ilalim, mayroon pa ring matagal na oras ng trabaho, hierarchical structure, at collectivism. Ibang-iba ang kapaligiran sa Amerika. Medyo kinabahan si Kate sa mga salitang iyon, ngunit ngumiti si Maria Santos at sinabi, "Pero sa tingin ko, kaya mo iyan, Kate. Talagang naiintindihan mo ang Pilipinas. Hindi lang ito mababaw na paghanga, kundi nakikita mo ang esensya ng lipunan. Sa tingin ko, ang ganoong tao ay magtatagumpay sa Pilipinas." Ang mga salitang iyon ng paghihikayat ang nagtulak kay Kate. Nagbigay din si Maria Santos ng konkretong payo. Ipinakilala niya ang mga job site para sa mga dayuhan at itinuro kung paano gumawa ng resume. Iminungkahi rin niya ang pagkuha ng Filipino Language Proficiency Test. Isinulat ni Kate ang lahat sa kanyang notebook at nagpasalamat. Sa kabilang screen, sinabi ni Maria Santos, "Huwag kang mag-atubiling kumonsulta, sinusuportahan kita." Pagkaraan ng 6 na buwan mula nang magsimula siyang mag-aral ng Filipino, sinimula ni Kate ang pag-apply sa mga kumpanya sa Pilipinas. Nag-register siya sa job site para sa mga dayuhan at naghanap ng trabaho na akma sa kanyang kasanayan. Marketing position, public relations position, sales position, iba't ibang job posting ang nakita niya, ngunit mataas ang kompetisyon sa lahat. Ginawa niya ang kanyang resume sa English at Filipino at ipinadala kasama ang cover letter. Sa unang buwan, nag-apply siya sa 10 kumpanya, ngunit 2 lang ang sumagot at pareho silang rejection notice. Nalungkot si Kate, ngunit hindi siya sumuko. Nagpatuloy siyang mag-apply sa karagdagang 20 kumpanya. Ngunit halos lahat ay rejection o walang sagot. Mula sa isang kumpanya, nakatanggap siya ng feedback na hindi pa sapat ang kanyang Filipino language proficiency. Mula sa ibang kumpanya, tinanggihan siya dahil mahirap suportahan ang work visa. Matangkad at makapal ang pader. Sa gabi mag-isa sa kanyang kwarto habang nakatitig sa rejection email, lumuha si Kate. Kaya ba niya talaga? Hindi ba masyadong malayo ang pangarap na magtrabaho sa Pilipinas? Ang mga ganoong tanong ay muling bumalik sa kanyang isip. Nang panahong iyon, dumalaw ang kanyang matalik na kaibigan na si Jessica. Nag-aalala siya sa kondisyon ni Kate. Nakaupo sila sa sala, magkaharap, at mahina si Jessica nagtanong, "Okay ka lang?" Umiling si Kate. "Hindi ako okay. Nakapag-apply na ako sa napakaraming kumpanya, pero lahat ay tinanggihan," aniya. Tahimik na nakinig si Jessica. Maya-maya, nagsalita siya. "Kate, naaalala mo? Nung high school, sumali ka sa volleyball team pero sa unang taon, bench player ka lang, di ba? Pero hindi ka sumuko, nag-practice ka araw-araw. At sa ikalawang taon, naging regular ka, ganoon ka. Hindi ka madaling sumuko." Ang mga salitang iyon ay tumatak sa puso ni Kate. Nagpatuloy si Jessica. "Ang magtrabaho sa Pilipinas ay ang pangarap mo, di ba? Kaya kahit ilang beses ka pang tanggihan, kailangan mong patuloy na sumubok. Naniniwala ako sa'yo. Kaya mo iyan." Lumuha si Kate habang niyayakap si Jessica. 9 na buwan na ang lumipas mula nang magsimula siyang mag-apply at sa wakas, nagdesisyon si Kate na harapin ang kanyang ina ng seryoso. Sa sala, silang 2 lang, tahimik na nagsimulang magsalita si Kate. "Ma,
Gusto ko po sanang pakinggan ninyo ng maayos kung bakit gusto kong pumunta sa Pilipinas. Bumuntong hininga ng malalim si Linda, ngunit tumango. Maingat na pinili ni Kate ang kanyang mga salita habang ikinukwento ang kanyang damdamin. Ang kaligtasan na naramdaman ko sa Pilipinas ay pareho sa kaligtasan na ibinigay ninyo sa akin, ma, aniya. Palagi niyo po akong inaalagaan para protektahan ako. Huwag lumabas sa gabi, huwag sumama sa hindi kilalang tao, huwag lumapit sa delikadong lugar. Lahat ng iyon ay dahil delikado ang lipunang ito. Ngunit sa Pilipinas, hindi ko kailangang mag-alala ng ganoon. Kahit maglakad ng mag-isa sa gabi, walang umaatake. Kung mahulog ang pitaka, ibinabalik. Iyon ang normal na lipunan. May luha sa mga mata ni Linda. Nagpatuloy si Kate. Hindi ko po kayo iniiwan, ma. Gusto ko lang po makahanap ng lugar kung saan ako makakapamuhay ng tunay na mapayapa. Kung paanong nagsikap kayo para sa akin, gusto ko rin pong magsikap para sa sarili kong buhay. Nanahimik ng sandali si Linda ngunit maya-maya, nagsalita siya. Nang ipanganak ka, ipinangako ko sa sarili ko na protektahan kita. Ano man ang mangyari, gusto kong maging masaya ka. Ngunit kung ang iyong kaligayahan ay nasa Pilipinas, hindi kita mapipigilan. Niyakap ni Kate ang kanyang ina. Matagal silang nagyakapan at patuloy na umiyak. Maya-maya, mahina si Linda na hinaplos ang likod ng kanyang anak at sinabi, "Sige na Kate, hanapin mo ang iyong lugar." Ang mga salitang iyon ang nagbigay kay Kate ng huling lakas ng loob. Isang taon na ang lumipas, nakatanggap si Kate ng isang email. Isang imbitasyon para sa interview mula sa isang marketing company na may head office sa Maynila. Mabilis ang tibok ng puso niya. Ito na siguro ang huling pagkakataon. Gaganapin ang interview online. Maingat na naghanda si Kate. Nag-practice siya ng pagpapakilala sa sarili sa Filipino at inihanda ang mga sagot sa posibleng tanong. Sa araw ng interview, sa kabilang screen, nakaupo ang isang Filipino HR representative. Ang mga tanong ay ginawa sa English at Filipino. Kinakabahan si Kate, ngunit naipahayag niya ang kanyang damdamin. Kung bakit gusto niyang magtrabaho sa Pilipinas, ano ang kaya niyang gawin, ano ang gusto niyang ambag. Umabot ng 1 oras ang interview. Pagkatapos naramdaman ni Kate na naibuhos niya ang lahat, kailangan na lang niyang maghintay sa resulta. 2 linggo pagkatapos ng interview, nakatanggap si Kate ng notification sa kanyang smartphone. Isang email mula sa marketing company. Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ang screen. Sa subject, nakasulat ang offer of employment. Habang binabasa niya ang laman, ito ay isang formal na job offer. Nakasaad din na fully supported ang work visa. Umiyak si Kate ng malakas. Ang pangarap na hinabol niya ng mahigit 1 taon ay sa wakas nagiging realidad. Agad niyang ipinaalam sa kanyang ina at nagpadala rin ng mensahe kay Maria Santos. Sa gabi, mag-isa sa kanyang kwarto, nakatanaw si Kate sa labas ng bintana. Dumating na ang araw na iiwan niya ang bayang ito. Ilang araw ang lumipas, kinontak ni Kate si Ryan. Ilang buwan na silang hindi nag-uusap. Ngunit naramdaman niya na kailangan niyang sabihin sa kanya ng direkta sa huling pagkakataon. Nagkita sila sa cafe at matagal na panahon pagkatapos, nagkita muli ang kanilang mga mukha. Mukhang pumayat si Ryan. Nakaupo sila magkaharap sa isang awkward na katahimikan. Nagsalita si Kate, "Nakatanggap ako ng job offer mula sa isang kumpanya sa Pilipinas." Nagulat si Ryan, ngunit agad na bumalik sa kanyang walang emosyong mukha. "Ganoon ba?" Maikling sagot niya. Nagpatuloy si Kate. "Sa susunod na buwan, pupunta na ako sa Pilipinas. Nakuha ko na ang visa at lahat ng paghahanda ay kumpleto na." Nakatitig si Ryan sa kanyang tasa ng kape. Maya-maya, tiningnan niya siya at sinabi, "Seryoso ka nga pala." Tumango si Kate. Bumuntong hininga ng malalim si Ryan. "Sa totoo lang, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit sa Pilipinas. Pero kung iyan ang desisyon mo, wala na akong sasabihin." Ang boses niya ay may halo ng pagtanggap at lungkot. Nanahimik ng sandali ang dalawa. Maya-maya, sinabi ni Ryan, "Maging masaya ka, Kate, sa lugar na tunay mong hinahangad." Pinigilan ni Kate ang pagluha habang sumasagot, "Salamat, hindi kita kailanman malilimutan." Tumayo ang dalawa at nagyakapan sa huling pagkakataon at naglakad sila sa magkaibang direksyon. Hindi lumingon si Kate dahil kung lumingon siya baka tuluyan siyang umiyak. Kinabukasan ng gabi bago ang pag-alis, silang dalawa lang, si Linda at Kate ang nakaupo sa sala. Tapos na ang lahat ng pag-eempake.
at nakalagay ang malaking maleta sa pintuan. Habang hawak ni Linda ang kamay ng kanyang anak, tahimik siyang nagsalita. "Talaga bang aalis ka na, Kate?" Tumango si Kate. May luha sa mga mata ni Linda. "Mula noong bata ka pa, palagi kitang pinoprotektahan," sabi ng ina. "Para hindi ka mapahamak, para hindi ka masaktan. Pero ngayon, matanda ka na, may karapatan kang pumili ng iyong sariling buhay." Mahigpit na hinawakan ni Kate ang kamay ng kanyang ina. Nagpatuloy si Linda. "Sa totoo lang, nag-aalala pa rin ako kung kaya mo bang mabuhay mag-isa sa ibang bansa. Pero, sa parehong oras, ipinagmamalaki kita. Ipinagmamalaki ko ang iyong tapang na piliin ang daan na pinaniniwalaan mo." Niyakap ni Kate ang kanyang ina. Matagal silang nagyakapan at patuloy na umiyak. Maya-maya, mahina si Linda na hinaplos ang likod ng kanyang anak at sinabi, "Tumawag ka paminsan-minsan ha? At kung nahihirapan ka, anytime pwede kang umuwi rito. Ito ang iyong bayan." Pinunasan ni Kate ang kanyang luha habang sumasagot, "Siguradong tatawag po ako at magsisikap po ako para maipagmalaki niyo po ako." Nang gabing iyon, natulog si Kate sa kwarto ng kanyang ina. Kung paanong ginagawa niya noong bata pa siya kapag nanaginip siya ng masama. Habang nararamdaman ang init ng kanyang ina, tahimik na nakatulog si Kate. Kinabukasan ng umaga sa sasakyan patungo sa airport, paulit-ulit na pinunasan ni Linda ang kanyang luha. Umiiyak din si Kate ngunit puno ng pag-asa ang kanyang puso. Sa check-in counter, nagpalitan sila ng huling yakap. Inabot ni Linda sa kanyang anak ang isang maliit na balot. Nang buksan niya, isang maliit na picture frame na may larawan nilang dalawa noong bata pa si Kate. "Huwag mong kalimutan, may lugar ka na palaging pwedeng balikan," sabi ng ina. Niyakap ni Kate ang picture frame sa kanyang dibdib. Bago magtungo sa boarding gate, paulit-ulit na lumingon si Kate at kumaway sa kanyang ina. Patuloy na kumakaway ng malaki si Linda habang lumuluha. Nandoon si Kate hanggang sa hindi na makita ang kanyang figura. Maya-maya, huminga ng malalim siya at naglakad patungo sa gate. Isang bagong buhay ang naghihintay sa kabilang panig ng Karagatang Pasipiko. Matapos ang 14 na oras na flight, lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Nakatanaw si Kate sa labas ng bintana. Naalala niya ang damdamin noong una siyang lumapag sa airport na ito 2 taon na ang nakakaraan. Ngunit iba ngayon, hindi bilang turista, kundi upang manirahan sa bansang ito. Sa immigration, ipinakita niya ang kanyang work visa at maingat na sinuri ng immigration officer ang kanyang mga dokumento. Pagkatapos, tinatakan ito at pormal na pinayagan siyang manatili sa Pilipinas. Kinuha niya ang kanyang mga bagahe at nagtungo sa arrival lobby. Paglingon niya sa paligid, bumungad ang pamilyar na tanawin. Malinis na sahig, tahimik na naglalakad ang mga tao, maingat na signage. Lahat ay hindi nagbago mula 2 taon na ang nakakaraan. Huminga ng malalim si Kate. "Nandito na ako!" Bulong niya sa kanyang puso. Kusang lumabas ang mga salitang ito. Hindi pag-uwi kundi pagbabalik sa kanyang pinagmulan. Ito ang magiging bago niyang bayan. Paglabas niya sa arrival lobby, naghihintay si Maria Santos. Kumaway siya ng malaki at sinalubong si Kate ng nakangiti. Nagyakapan ang dalawa at masayang nagkita muli. "Talaga pong dumating kayo," sabi ni Maria Santos. Tumango si Kate habang lumuluha. Kagalakan, paghupa ng pag-aalala, at kaunting kaba, halo-halong damdamin. Mahina si Maria Santos na hinaplos ang likod niya. "Okay lang po kayo. Nandito po ako." Lumabas ang dalawa ng airport at sumakay sa tren. Ang tanawin na nakikita mula sa bintana ay pareho sa 2 taon na ang nakakaraan. Ngunit sa mata ni Kate, lahat ay bago. Ito ang tanawin na makikita niya araw-araw simula ngayon. Ito ang bayan na titirhan niya. Nagsalita si Maria Santos. "Nakakita na po ako ng apartment malapit sa inyong kumpanya. 10 minutong lakad mula sa istasyon. May convenience store at supermarket din malapit." Nagpasalamat si Kate. Dumating ang tren sa istasyon at bumaba ang dalawa sa platform. Huminto si Kate at pinagbasdan ang paligid. Dito magsisimula ang bago niyang buhay. Ang apartment na inihanda ng kumpanya ay maliit ngunit functional, kumpleto sa lahat ng kailangan ng isang studio unit. Mula sa bintana, makikita ang tanawin ng Maynila. Inilapag ni Kate ang kanyang mga gamit at huminga ng malalim. Kinabukasan, magsisimula na siya sa trabaho. May kaba ngunit higit sa lahat malaki ang pag-asa. Sa gabi, namili siya sa kalapit na convenience store. Malugod siyang binati ng tindera, "Welcome po." Bumili siya ng kakanin at inumin at bumalik sa apartment. Lampas 10:00 na ng gabi, ngunit tahimik at ligtas ang paligid.
Kahit mag-isa ang isang babae na naglalakad, walang pumapansin. Ang kaligtasan na ito ay normal dito. Pagbalik sa kwarto, tinawagan niya ang kanyang ina. Masaya si Linda na ligtas ang kanyang anak. Kung may mangyari, tumawag ka agad ha? Sabi ng ina. Nangako si Kate. Pagkatapos ng tawag, nakatanaw siya sa labas ng bintana. Ang tanawin ng Maynila sa gabi ay bumungad. Tahimik na kumikinang ang napakaraming ilaw. 2 taon nang nakakaraan habang tinitingnan ang tanawin na ito, ninais niyang manirahan dito. Ang pagnanais na iyon na nooy isang pangarap lang, ngayon ay realidad na. Mahina si Kate nang ngumiti. Kinabukasan ng umaga, ang araw ng kanyang unang pasok. Nakasuot ng suit, humarap siya sa salamin. Nanginginig ang kanyang kamay sa kaba, ngunit maliwanag ang kanyang mukha. Habang naglalakad patungo sa kumpanya, pinagmasdan ni Kate ang kanyang paligid, ang rush hour sa umaga. Ang tahimik na naglalakad na mga tao. Ang tren na dumarating sa oras, lahat ng ito ay ang pang-araw-araw na buhay sa bansang ito. At ito rin ang magiging pang-araw-araw na buhay niya. Pagdating sa opisina, sinabi niya ang kanyang pangalan sa reception. Sa department na pinuntahan niya, malugod siyang sinalubong ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ng orientation sa unang araw, dinala siya sa kanyang desk. Dito ang kanyang bagong lugar. Tanghali naghihintay si Maria Santos sa isang restaurant malapit sa kumpanya. Habang kumakain, kinukwento ni Kate ang kanyang mga impresyon sa unang araw. Kinabahan ako, pero mabait ang lahat. Ngumiti si Maria Santos at sinabi, "Ito pa lang ang simula." Tumango si Kate. Oo, ngayon pa lang. Magkakaroon ng mga hamon. Language barrier, cultural differences at marahil malulungkot na gabi. Ngunit sa parehong oras, malaki rin ang makukuha niya sa bansang ito. Kaayusan, tiwala, at higit sa lahat ang lugar na tunay niyang hinahangad. Kinagabihan habang naglalakad pabalik sa apartment mula sa trabaho, biglang huminto si Kate. Ang bayan ng Maynila sa paglubog ng araw, ang mga taong naglalakad, ang tahimik na residential area, ang matatayog na gusali na makikita sa malayo. Nasa loob siya ng tanawing ito. Hindi bilang turista, kundi bilang bahagi ng lipunang ito. Huminga ng malalim si Kate. Dito ang aking lugar. Ang katiyakang iyon ay bumulwak mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang lugar na nakuha niya sa pag-iwan sa kanyang ina, paghihiwalay sa kanyang kasintahan, at pagtalikod sa kanyang bayan. Hindi iyon pagkakamali. Nagsimulang maglakad si Kate. Isang bagong buhay ang nagsisimula ngayon.